Pagkatapos ng matinding labanan, nang malaman ni Yuzio ang kanyang kahinaan, naisip din niya na pagkatapos na maranasan ng War Axe Snake ang kanyang kapangyarihan ay magiging mas malakas pa ito, at tanging kamatayan na lang ang kahahantungan niya kung wala siyang gagawin dito. Na tila naiipit siya sa sitwasyon na kanyang kinakaharap. Nang biglang lumabas muli ang notification window sa harapan ni Yuzio na nagsasabing maaari siyang mag-proceed sa susunod na level. Katulad na iniisip niya na pagkatapos ng beginner stage level ay mayroon pang mga kasunod na yugto, at ito ay ang mga ranks, rank 1, rank 2, at iba pa. Na-realize ni Yuzio na hindi siya kasing lakas ng inaakala niya, madaming pang mas malakas na nilalang kaysa sa kanya at mahina siya kumpara dito, ayaw na din niyang maranasan ang mahirap na sitwasyon na kanilang dinanas. Kaya nagdesisyon siya na mag-evolve. At nagpatuloy na lumakas si Yuzio, tumubo muli ang kanyang mga sanga at baging, sumunod ang pagsisimula ng kanyang evolution kasama ang kanyang mga kaibigan, muli, makikita natin ang malakas na liwanag bilang proseso ng evolution. Napansin niya na ang kanyang mga sanga at baging ay bumalik na tulad ng dati, ganun din ang kanyang katawan na naging mas malaki. Nang lumapit muli sa kanya ang Red Fox, at katulad niya ito din pala ay lumakas at naging beginner stage level 7, at ganun din ang kondisyon ng mga Peregrine Falcons na nasa beginner stage level 5. Di inaakala ni Yuzio na naapektuhan din ng kanyang evolution ang kanyang mga kasama. Na sa paglakas niya ay magiging malakas din sila, at inutusan niya ang mga Peregrine Falcons na alamin kung saang direksyon nagtungo ang War Axe Snake. Lumipad sa kalangitan ang mga Falcons ng kasing bilis ng liwanag, nagulat si Yuzio at di siya makapaniwala nang matunghayan niya ang bilis ng mga ito, na ngayon ay walang kahirap-hirap na nilang matatalo ang Golden Eagle, bukod pa dito naging mas maganda at malakas din ang Red Fox, naramdaman niya na ang enerhiya nito ay kumakalat. Nang titingnan na niya ang status panel, biglang nagbalik ang dalawang babae, na humihingi na tulong at tumatakbo papalapit kay Yuzio, sa likod pala nila ay may isang malaking grupo ng mga mababangis na hayop. Nang iyak-iyak na lamang ang mga babaeng ito habang iniisip kung bakit sila hinabol ng mga ito. Napagtanto ni Yuzio na ang malakas na aura sa kinatatayuan nila ang naging dahilan kung bakit nagtungo ang mga mababangis na nilalang sa kanilang direksyon at ito ay upang kainin sila at kunin ang kanilang enerhiya. Hinabol ng isang ligaw na baboy ang dalawang babae ngunit tumalon ang Red Fox sa kinatatayuan nito para iligtas ang dalawa. Ngunit natakot sila nang makita nila ang nakakatakot na ekspresyon ng Fox. Nang sinimulan ng iba pang mga hayop na atakihin ang Red Fox, sa isang iglap dumating ang mga sobrang bilis na mga Peregrine Falcons para atakihin ang mga mababangis na nilalang at ipagtanggol ang Fox. Naguguluhan ang mga babae, nang sila ay mailigtas at napatigil na lamang ang mga hayop nang makita nila ang kanilang sitwasyon. Pinatigil ni Yuzio ang mga Falcons at Red Fox sa pag-atake, at naghanda siya upang subukan ang kanyang bagong lakas sa labanan. At sinabi niya na kailangan nilang malaman kung sino talaga sa kanila ang tunay na halimaw. Itinaas ni Yuzio ang kanyang upgraded na mga sanga, kasabay nito ang pag-atake ng mga hayop. Umatake ang nilalang na katulad ng isang cheetah, ngunit trahedya ang dinanas nito kay Yuzio. Umatake din ang isang rumaragasang mutated hippo patungo sa kanya, ngunit tulad ng cheetah, disgrasya lang ang sinapit nito sa isang malakas na atake ng ating bida. At sinundan pa ito ng mutated rat, rhino, giraffe, wild boar, at iba pang nilalang. Sa sunod-sunod na pag-atake ni Yuzio, may isang nilalang na nakailag sa kanyang mga sanga, at ito ay ang isang maliksing mutated bat. Nang makalapit ito sa puno, ginamit ng bat ang kanyang supersonic waves. Ngunit hindi sapat iyon para mapatigil si Yuzio sa kanyang one-hit kill. Siya ay nagpatuloy sa pag-atake, at nakita niya ang isang mutated bull. Hinagupit niya ito gamit ang malaking niyang sanga, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakayanan ng bull ang kanyang atake. Nang malaman ni Yuzio na may mga hayop na kayang tanggapin ang kanyang mga atake, naisip niya na hindi niya kailangan patayin ang lahat ng mga ito. At sa halip, ay nagdesisyon siyang panatilihing buhay ang mga malalakas, at pagkatapos ay paamuhin. Pinuluputan niya ang mga mutated na nilalang na may potensyal, at pinatay niya ang mga natira. Hindi tumagal ang laban, at mabilis niyang natalo ang mga ito. Natapos ang kanyang pag-atake, at ang tanging natira na lamang ay ang mga kawawang nilalang at dalawang babae.
May mga plano na siya sa mga nahuli niyang mga hayop ngunit hindi niya alam ang gagawin sa dalawang babae. Naisip niya na kung hahayaan niya ang dalawang ito, maaaring malaman ng ibang tao ang kanyang lokasyon. At kung papatayin naman niya ang mga ito, malalaman ng kanilang mga kakilala at posibleng ipahanap at i-rescue sila ng mga military. Naisip din niya na ang pinakamasamang maaaring mangyari sa kanya ay maging isang katawa-tawa at pangit na puno sa zoo. Paglipas ng ilang sandali, nakaisip si Yuzio na paraan upang maresolba ang kanyang kinakaharap na sitwasyon. Ang isa sa mga babae ay nagising, at ipinakita ni Yuzio ang kanyang nakakatakot na anyo, iniisip ng mga babae na atakihin siya ng puno. Nang sumulat si Yuzio ng isang karakter na Chinese sa lupa, ngunit hindi niya inasahan ang kanilang naging reaksyon. Ang naisip pala niyang paraan ay paniwalain ang dalawang babae na siya ang ama ng mga ito. Nagalala siya na baka hindi paniwalaan ng dalawa ang plano niya. Nang biglang sumagot ang isa sa kanila, at nagtanong ito kung ano ang kanyang pangalan at ano ang kanyang kaisa-isahang sekreto, pero buti na lang, alam ng system ang information na kailangan niya patungkol sa dalawang babae. Gamit ang system nalaman niya na gusto ni Xiaoling ang kanilang kapitbahay na nagngangalang Ernui at kay Xiaoqing naman ay tumatakas ito sa paaralan para masuportahan ang kanilang pamilya. At sinulat ni Yuzio ang pangalan ng crush ni Xiaoling sa lupa, at pilit niyang itinatanggi ito sa kanyang kapatid. Hindi makapaniwala si Xiaoling dahil ang may alam lamang nito ay ang kanyang ama. Tinaas ni Yuzo ang kanyang baging at tila may hinahanap ito. Iniabot niya ang isang pares ng hairpin na kanyang ginawa noong mga panahong naboboring siya. Sa isip niya, labis na lang ang pagmamahal ng mga tao sa kanilang pamilya na wala sa mundong ibabaw, at gayon din kung gaano na namimiss ng dalawa ang kanilang ama, na nagkataong nakalibing sa ilalim niya. Na ang lahat ng mga ito ay parang nakatadhana na. Bilang patunay sa sekreto ni Xiaoqing, pinasalamatan niya ang batang babae sa pag-aalaga ng kanyang kapatid at pagtatrabaho nito. Nagsorry din siya sa dalawa sa pag-iwan niya sa kanila. Sinabi ni Yuzio ito para na din sa kanilang pumanaw na ama. At marahil naisip niya na ang kaluluwa ng kanilang ama ay napasa kanya ngunit di siya nakakasigurado dito. Ibinahagi ni Xiaoqing at Xiaoling sa kanya ang mga hindi inaasahang pangyayaring naganap sa loob ng huling 2 buwan. Sinabi niya na magkabila ang pag-atake ng malalakas na nilalang sa mundo. At may kakaibang enerhiya sa hangin ngayon, na nagpapa-evolve sa lahat ng nilalang sa mundo. Sa East Continent tinatawag itong spiritual energy at sa West naman ay magic. Napaisip na lang si Yuzio dahil hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari. Sinabi ni Xiaoqing na sa una, hindi din siya naniniwala sa mga kaganapang ito, ngunit ngayon kumbinsido na siya, base sa kanyang karanasan. Hindi pa din mawawala sa ating bida ang taglay niyang softness, ngunit kasabay nito ang pagiging guilty niya sa lahat ng pangyayari. Sa taglay na kabaitan ni Xiaoling pinakain niya ang mga mutated na lobo. Mababangis at matatapang ang mga ito. Pero ang malas nila dahil nakamasid ang Red Fox, at naging masaya si Xiaoling dahil napakain niya ang mga ito. Nakampan si Yuzio na kasama ni Xiaoling ang Red Fox. Bukod sa 4 na lobo may isang white crane, isang unggoy at isang tahimik na baka, na sa pagiging kalmado niya nakatulog na si Xiaoqing sa ibabaw nito. Sa kabilang banda sumakit na lang ang ulo ni Yuzio sa isang maingay na nilalang na kanyang nahuli, na nagpupumiglas ito sa kanyang mga sanga. Inopen muli ni Yuzio ang kanyang status window. Makikita dito na tumaas ang lifespan niya na naging 200 years, at nakakuha siya ng 149 na evolution points mula sa nakaraan niyang laban. Max out na din ang kanyang mga ugat at sanga, nandito din ang kanyang life force talent na nagbibigay sa kanya ng mabilis na regeneration. At higit sa lahat ang kanyang bagong abilidad na Dense Fog Barrier, na magagamit niya ito para hindi kaagad siya makita, at meron pa din itong hallucinogenic effects upang malito ang mga kalaban niya sa paligid. Ngayong nakita na naging rank 1 na siya, at nalaman din niyang ang kanyang mga abilities ay pwede pang ma-upgrade. Dahil sa sobrang excitement ni Yuzio gusto niyang subukan ang kanyang bagong abilidad na Dense Fog Barrier. Kahit na kailangan ng 20 evolution points ang activation nito, nagpatuloy pa din siya. Tumaas ang kanyang mga baging at naglabas siya ng makakapal na usok, sobrang lawak ng sakop ng abilidad na ito na parang tinabunab na niya ang buong kagubatan.
Sinabi din niya na gusto niyang makalaban muli agad ang War Axe Snake sa lalong madaling panahon, ngunit kung sa kanyang paghahanap ay may makasalubong siyang mas malakas kaysa sa ahas, magiging mas lalong malalagay siya sa panganib. Kaya nagdesisyon siya na kapag dumating ang tamang panahon, magtutuos sila ng War Axe Snake. Sa sobrang kapal ng usok, umiyak si Xiaoling dahil hindi niya makita ang kanyang ama. Ang di nila alam ay matatagpuan si Yuzio sa likod na di kalayuan sa kanila. Dito niya napagtanto na epektibo pala talaga ang fog barrier. At inutusan niya ang Red Fox na ihatid ang magkapatid sa baba ng bundok. At sinabihan din niya ang dalawa na huwag sabihin sa iba ang tungkol sa kanya. At mabilis na tumakbo ang Red Fox pababa ng bundok habang hindi pa din makapaniwala ang dalawa sa mga nangyari. At pinasalamatan nila ang Fox sa paghahatid sa kanila.